Shai Gilgeous-Alexander hindi pa kontento sa pagkapanalo sa unang championship at Jimmy Butler na ilabas ang ritmo ni Al Horford. Unang beses ay maganda na, kaya gusto niyang ulitin muli. Isang kasabihang akma kay Shai Gilgeous-Alexander na nais maging mas dominante pa kaysa noong kanyang makasaysayang MVP season isang season kung saan pinangunahan niya ang liga sa scoring, nakuha ang Conference Finals MVP at pati ang Finals MVP. Sa kabila ng lahat ng mga parangal na ito, inamin ng Canadian superstar na hindi siya lubos na nasiyahan sa paraan kung paano napanalunan ng Oklahoma City Thunder ang kanilang unang kampeonato sa NBA. Ang pag-iisip ni Gilgeous-Alexander ay hinangaan ng marami, kabilang si Shannon Sharpe na nakaunawa sa pinanggagalingan ng bituin ng OKC. May 68-14 record ang Thunder, ang pinakamahusay sa buong NBA. Ngunit sa playoffs, hindi sila ganoon kadi mapigilan. Hindi ko nagustuhan kung paano kami nanalo, ani ni Shai. Dinala ang Thunder sa 7 laro ng parehong Denver Nuggets at Indiana Pacers sa finals at mayroong tanong na paano kung lalo na't may mga injury sa mahahalagang manlalaro ng parehong koponan. Tinalakay ito ni Sharpe sa kamakailang episode ng Nightcap. Umabot sila sa 7 laro laban sa Nuggets, umabot din sila sa 7 laro laban sa Pacers. Sabi ni Sharpe, matapos banggitin kung paanong ang playoffs ay ibang usapan dahil mas maraming laro para kilalanin at kontrahin ng mga koponan ang isa't isa, kaya mas mahirap manalo. Kung hindi nasaktan si Aaron Gordon sa hamstring niya sa Game 7, ano kaya ang nangyari? Kung hindi napunit ni Tyrese Haliburton ang kanyang Achilles sa Game 7, ano kaya ang kinalabasan? Kaya naiintindihan ko, dagdag ni Sharpe. Sinabi rin ni Gilgeous-Alexander na gusto niyang umangat pa sa personal na antas na para sa marami ay tila nakakatawa dahil ang bersyon niya noong 2024-25 ay tila perpekto na. Para sa akin bilang isang manlalaro, pakiramdam ko hindi ako kasing galing sa postseason gaya ng sa regular season, sabi niya. At kung pagbabasehan ang simula ni SGA ngayong 2025-26 season, seryoso siya sa kanyang sinabi. Nag-average siya ng 33 points bawat laro at siya ang pangunahing dahilan kung bakit muling matindi ang panimula ng Thunder. Nangunguna sila sa Western Conference na may record na 10-1 at gaya ng binanggit ni Sharpe, ginagawa nila ito kahit wala ang pangunahing katuwang ni Shai na si Jalen Williams. Patuloy si Sharpe, gusto ko ang kanyang mentalidad. Gusto ko ang kanyang pananaw sa laro, parang sinasabi niya, gusto kong maging dominante, gusto kong maging dominante sa postseason tulad ng sa regular season. Mahaba pa ang daan patungo sa playoffs at halos tiyak na makakapasok ng komportable ang Thunder. Ngunit kung ano ang mangyayari pagkatapos niyon ang magtatakda kung magiging matagumpay nga ba ang season na ito. Isang bagay ang sigurado, kailangang manatiling pangunahing tauhan si Gilgeous-Alexander sa laban at panatilihin ang kanyang matinding motibasyon. Ano sa tingin nyo sa panalo ngayon ng OKC mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang pagiging wala ang superstar ay maaari ring maging maganda. Pero hindi iyon ang eksena nitong Lunes ng araw sa Chase Center. Mas mahaba pa kaysa sa resibo ng CVS, ang injury report ng Indiana Pacers. Ang tanging panalo nila sa 2025-26 NBA season ay isang panalong nakuha sa kabila ng kakulangan ng mga manlalaro laban sa Warriors, isang koponang sabik makabawi. Bukod pa rito, galing pa ang Pacers sa laban kontra Nuggets sa Denver noong nakaraang gabi, kaya nasa ikalawang gabi sila ng back-to-back games. Ang tugon ng Warriors? Para silang naglalakad ng tulog sa harap ng kanilang mga tagahanga hanggang sa pagtatapos ng ikatlong quarter at simula ng ika-4. Bagaman nagtapos ang laro sa 114,083 panalo ng Warriors, hindi ito magandang panoorin. Nilampaso ng Warriors ang pagod na Pacers sa ika-4 na quarter, 39-18. Si Jimmy Butler ang naging sentro ng opensa ng Warriors, halos gumawa ng triple-double. Si Butler ay may plus 19 sa loob ng 30 minutes, nagtala ng 21 points, 9 na rebound at 7 assist. Hindi pa rin nakalaro si Steph Curry para sa ikatlong sunod na laro dahil sa karamdaman. Nagsagawa siya ng workout sa practice court ng Warriors at magkakaroon ng isa pang session Lunes ng umaga bago bumiyahe ang koponan patungong Oklahoma City. Umaasa silang makakalaro siya laban sa Thunder sa Martes ng gabi para simulan ang mahirap na 6 na larong road trip. Narito ang 3 takeaway mula sa panalo ng Warriors na nagpahinto sa kanilang 2 sunod na pagkatalo. Ibigay ang bola kay Jimmy. Pagdating sa opensa, simple lang ang pinakamahusay na game plan ng Warriors. Ibigay ang bola kay Butler at hayaang gumawa siya ng paraan.
masyadong maraming posisyon kung saan hindi siya nasasangkot sa sunod-sunod na pag-atake, lalo na sa isa na namang laro na wala si Curry. Hindi kailangang lubos na baguhin ang sistema, pero dapat maunawaan kung ano ang hinihingi ng laro. Ito ay isang laro kung saan kailangang si Butler at ang kanyang mga kasamahan ang manguna at higit sa lahat, siya mismo. Sa unang kalahati, si Butler lamang ang naka-double figures, 10 puntos. Nagdagdag siya ng 7 puntos at 5 rebounds sa ikatlong quarter at 4 na puntos at 3 assist sa unang 3.5 minuto ng ika-4 na quarter para itulak ang Warriors sa 14 points na kalamangan. Ang 21 points ni Butler ay mula sa 10 of 15 shooting, dinodomina ang paligid ng ring sa sarili niyang bilis. Ang pinakamalayong tira niya ay isang 19-foot turnaround sa huling segundo ng ikalawang quarter na na-block. Ang lahat ng iba pa ay mga layup, floater o maiikling jumper sa loob ng paint. Ang kanyang 7 assist ay nagresulta ng 99 puntos para sa Warriors. Paglabas ng halftime, si Moses Moody ay may 2 puntos lamang mula sa bench at may minus 4 sa loob ng 9 na minuto. Ngunit sa ikatlong quarter, naging plus 9 siya na may 8 puntos at 2 steal, tampok ang isang kahangahangang 4-point play. Tumira rin siya ng isang 3-4 na minuto bago matapos ang quarter na nagbigay sa Warriors ng 2 puntos na kalamangan. Ang plus 22 ni Moody na may 13 puntos ay may ibang dating kaysa sa plus 22 ni Brandon Podziemski na may 14 points kahit pareho silang 4 of 11 sa field. Sa loob ng 3 quarter, si Podziemski ay may plus 5 na may 7 puntos sa 2 of 8 shooting, 0 of 4 mula sa 3, isang assist at 2 turnover. Pagdating ng ika-4 na quarter, nakapagtala siya ng 7 puntos sa loob ng 8 minuto. Samantala, si Jonathan Kuminga lamang ang tanging manlalaro ng Warriors na hindi nakalaro sa ika-4 na quarter. Hindi na naman iyon ang gabi niya. Nakakuha si Kuminga ng 8 rebound, isang positibong senyales ng kanyang pag-unlad, ngunit nagtapos lamang siya na may 5 puntos sa 1 of 9 shooting at mintis sa lahat ng 5 tira mula sa 3. Sa nakaraang 2 laro, nakagawa lamang siya ng 11 puntos sa 4 of 19 shooting at mintis sa lahat ng 7 tira mula sa labas. Nagkaroon din si Al Horford ng kanyang pinakamahusay na laro kasama ang Warriors. Ang 39-year-old na sentro ay hindi pa nakakagawa ng kahit isang 3-pointer sa unang linggo ng Nobyembre. Nagtala ng 0 of 7 sa kanyang huling laro at 0 of 2 sa pagkatalo ng Warriors sa Pacers sa pagbubukas ng buwan. Ngunit nitong Lunes ng araw laban sa parehong koponan, natagpuan ni Horford ang kanyang ritmo, mintis ang kanyang unang tira, pero tinira niya ang 4 sa kanyang huling 5 attempt at mula iyon sa lahat ng magagandang setup ni Butler, nagtapos na may 12 points lahat mula sa 3 sa loob ng 18 minutes galing sa bench. Nagdagdag din siya ng 4 na rebound at 3 block. I never answer to no, man, I still go.